Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang, alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino. Direksyon at produksyon supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang araw sa inyong lahat. Binabati ko kayong lahat na sumusumaybay sa mga drama ng Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Sa pagkakataong ito ay bibigyang buhay natin ang isang liham ng isang tagapakinig na gustong magtago sa pangalang Marcelo. Ganito ang sulat ni Marcelo. Stay in love with you. Dear Tia Sofia, bago ang lahat, binabati ko po kayo sa pamamagitan ng liham kong ito. Lahat ng bumubuo sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Ganon din sa mga kapwa ko masugid na tagapakinig. Hinihiling ko po na itago niyo ako sa pangalang Marcelo. Isa akong driver at habang ako ay nagmamaneho sa lungsod, naaaliw po ako na makinig sa mga drama ninyo, lalo na itong Recuerdos de la Vida. At bilang taxi driver, may karanasan ako na nagdulot sa akin ng isang rekwerdo. Kaya gusto kong ipamahagi dito sa inyong dula. Ganito po ang mga pangyayari, Tia Sofia. Love someone new someday.
Sinabi ko na kung saan mo ako ibababa. Muntik ka nang lumampas. Ano bang iniisip mo? Sakto lang naman po, Chang. Anong tiyang? Ilang taon lang yatang pagitan natin sa edad Ako si Mrs. Tangunan. Sige po, Mrs. Tangonan. Ah. Akala ko di mo na maisip na tulungan akong magbaba sa mga dala-dala ko. May bigas pa pala sa compartment ng taxi. Oh, marami pala kayong binili. May grocery ba kayo? Ay, ano bang grocery ang sinasabi mo? Baka hindi ka siya sa taxi mo, ha? Oo nga pala, ibigay mo nga ang cellphone number mo sa akin para tawagan kita kung arkilahin kita, ha? Sige po, salamat. Pero ibaba ko muna yung mga binili nyo, Mrs. Oo, Tangonan. Sige, ibaba mo lahat. Uwi na sana ako, pero may pumara sa akin. Isang matandang babae. Dalaga kaya? Ihatid mo na ako doon sa Trinidad, kuya. Abay, malayo yun. Sus, nagabihan ka na Galing ako sa trabaho. At ngayon lang ako uuwi. Pwedeng arkilahin ko na lang itong sasakyan mo, kuya? Nako, sobra na to. Sige, sumakay na kayo, ma'am. At alis na tayo. Maraming salamat, kuya. Ang bait ng itsura nyo. Sigurado, gabihin na ako pag bumalik ako ng Baguio. Kuya, hindi ba magagalitan ng asawa nyo? Sanay ng asawa ko. Kung gabihin ako umuwi, yan ang trabaho ng isang taxi driver. Maswerte ang asawa nyo, kuya. Dahil masipag kayo. Kailangang magtiis at magsipag dahil meron akong binubuhay na pamilya. At hindi ko hayaang magutom sila. Ganyan ako, miss. Sige, kausapin mo lang ako para hindi ka mainip. Ginabi ka na naman. Kung bakit pa kasi pumunta ka pa doon sa Trinidad. Alam mo, Tessa, awang-awa ako sa dalagang inihatid ko. Baka ka ako makatagpo siya ng mapagsamantalang tao. Paano kung matsambahan ka ng holdapper o kaya mga karnapper? May awa ang Diyos. Hindi mo ba alam? Maraming napapabalita na pinapatay. At may mga masasamang tao na nakawin pa ang pera mo. Huwag kang mag-isip ng ganyan. O sige, halika na. Matulog na tayo. Hindi ka na ba kakain? Titiisin mo yung gutom mo? Kung alam sana ni Tessie, namuntik na akong mapahamak. Hindi pa ako nakalayo dun sa pinagatidan ko kay Risa. May humarang ng mga lalaki. Mabuti na lang may 2 taxi na nakasalubong ko. Kaya hindi nila tinuloy yung plano nila. Oh, sino naman tong tumatawag sa akin? Hello? Walang hiya kang taxi driver ka. Buti na lang at naisipan kong kinuha ang cellphone number mo. Sino po kayo? Mrs. Tangunan to. Ipinoslit mo na kinuha ang isang bag ko, ano? Malaking halaga ang laman ng bag kong yun. Aba, Mrs. Tangonan, hindi po. Kung hindi mo ibalik yon, papakulong kita. Maniwala po kayo sa akin. Wala po akong kinuha. Nag-alala ako sa pagkakataong yon, Tia Sofia. Paano ako makukulong? Hindi ko naman kinuha ang sinasabi ni Mrs. Tangunan.
Pero hindi ako nagpahalata sa asawa ko na nag-aalala ako tungkol sa itinawag ni Mrs. Tangunan. Pumunta ako sa taxi at hinanap ko kung may naiwang bag doon na kagaya ng sinasabi ng tumawag sa akin. At ganito po ang mga sumunod na kaganapan. with you till the end. But times change. Sinungaling kang lalaki ka. Kung hindi kita tinawagan, ay aangkinin mo na ito. Mrs. Tangonan, ang tagal ko nang namamasada ng taxi. At Nisa, wala pang nagsalita ng masama sa akin. Dahil wala pang nakaalam ng masamang ginagawa mo. Aba, hindi ko alam na may naiwan na maliit na bag. Mabuti na lang, di nakita yung sumunod na pasahero ko. Baka babae mo yon. At pinag-usapan ninyo na paghatian nyo na lang. Mrs. Tangonan, hindi ko kailangan ng ibang babae sa buhay ko. Kasi may pamilya na ako at wala akong problema sa asawa ko. Kabisado ko ang mga kagaya ninyong mga taxi driver, ha? Ay, huwag sana ninyo akong pag-isipan ng masama, Mrs. Tangonan. Hindi kami pare-pareho. Sige, hindi na po ako magtatagal. Sa halip na magpasalamat, pinagsalitaan pa ako ng masama. Ano ba yan? Walang iyang matandang yun Hindi pa nagpasalamat. Nagdaldal pa. Hayaan mo na. Huwag mo na yung isipin. Kung ibang nakakuha ng wallet niya, ibabalik pa kaya? Alam mo, Tessie, hindi gagawin ng gaya kong taxi driver na sirain ang tiwala ng mga pasahero. May matutukso din. Pero bihira lang na mangyari ng ganon. Oo nga pala. Ikaw na lang ang mamamalengke bukas dahil hindi ko maiiwan ang mga bata. Kung isama mo, baka mahirapan ka pa. Sana pagtiisan mo na alagaan ang mga anak natin, ha? Kung pwede lang, ayoko nang magbuntis. Pag ibibigay ng Diyos, wala tayong magagawa. Sige, halika na. Matulog na tayo. Siguro, wala na akong nakalimutang bilhin. Uwi na ako para hindi na ako matraffic. Baka sakaling makarami akong pasada. Kahit pasado 1:00 na ako uwi para mananghalian. Para hindi na ako kakain sa karinderya. Kuya Marcelo, Oh, napakabait mong asawa. Ikaw pa ang namalengke? namumukhaan kita. Ikaw pala yan? Akala ko hindi mo na ako makilala. Uwi na ba kayo? O baka gusto niyo akong isakay? Iuwi ko pa sana itong binili ko. Saan bang punta mo? Doon lang sa Brookside. Naku, mapapalayo ako Pero hindi bale. Sige na. Halika na. Hintayin mo na lang ako sa harap ng tindahan. Dahil malayo pa kasi yung pinagparadahan ko. Kuya Marcelo, sarili mo ba yung taxi? Aba, hindi. Nakikipasada lang. Wala naman akong pambili. Ay, napakamalas naman at ikaw pang napara ko na taxi. Baka may mawawala na naman sa mga gamit o dala ko. Naku, hindi po ako nagpasada, Mrs. Tangonan. Sa iba na lang po kayo sasakay. Ano? Kawawa naman maghintay ang matanda. Mother, saan ba kayo pupunta? Ay, sa Brookside. Oh, bakit mo ba ako tinatanong? Ano ba ang relasyon ninyo sa lalaking ito, ha? Pasahero po na gaya nyo, Mrs. Tangonan. Ay, ganon. Ay, sige, ako na lang sasakay. Akong mauna. Halina, at malate na ako sa aking pupuntahan.
Naku, sigurado. Hinihintay na ako ng asawa ko. Sa bagay, 8:00 pa lamang ng gabi. Uwi na ako. Hello, Tessie? Hindi ka pa ba uuwi? May na-hold up nung madaling araw. Oo nga eh. Naku, kawawa naman yung tao. Kaya ko rin nakikipagpasada. At sinaktan pa. Mabuti, hindi grabe ang mga sugat niya. Kaya nga nag-aalala ako eh. Sige na, umuwi ka na. Uwi na. Huwag ka nang masyadong nag-aalala sa akin, Tessie. Lagi naman akong nag-iingat. Kahit gaano ka nag-iingat, kung matsambahan ka ng masasamang tao, wala kang magagawa. O sige na. Maggagarahin na ako. Ay nako, traffic na naman. Hindi ko pa naiyatid ang pasahero ko. Bakit kayo maraming sasakyan at mga tao? Igilid ko muna. Dahil hindi ako makalusot. Tatang, pasensya na po kayo, ha? Ay, kawawa naman si Mrs. Tangonan. Nakursunadahan ng mga akyat bahay. Ay, sobra naman si Mrs. Tangonan. Meron siyang nakaaway. Naku, Tatang, ibig niyo sabihin, kilala niyo si Mrs. Tangonan? Oo, dyan lang ang tirahan namin. Ay kaya lalakarin ko na lang iho. Hindi bale, hindi masyadong malayo. Sandali lang po, Tatang. Baka pwedeng ilusot ang taxi. Sa mga sumunod na mga araw, may napabalita na na-hold up daw. At ayon sa biktima ay may kasamang babae daw ang hold-upper at ang alam nila ay magnobyo mga ito. Pero mga hold-upper pala. Kaya pinag-iingat na naman ako ng asawa ko. Pero hindi naman pwedeng piliin ang mga isasakay na pasahero. At ganito po ang mga sumunod na pangyayari. In love with you. Kung hindi ka magpapasada sa araw na to, Marcelo, alagaan mo muna ang mga anak natin. May pupuntahan lang ako. Masama ang pakiramdam ko, kaya pahinga muna ako ngayon. Pero mamayang hapon, ipaayos ko yung taxi. Bakit? Ano bang problema sa taxi? Mahina nga yung preno, mahirap na, baka madisgrasya pa ako. Mabuti at hindi ka na-aksidente. Anong oras ka ba umuwi kagabi? Sige, kumilos ka na para hindi ka matagalan. Hindi bale, maiga lang muna ako para makapagpahinga. May tumatawag sa akin. Sino kaya to? Si Mrs. Tangonan. Hello? Ay, yung babae na kasama mo, Marcelo, taga saan ba yon? Sa Trinidad po, ma'am. Pero hindi ko alam kung ano ang sadya niya sa Brookside. May hinala kasi ako na isa siya sa mga pumasok sa bahay ko. Ano po? Kaya sabihin mo ang totoo kung ano ang relasyon ninyo sa babaeng iyon. Kasama mo yon na mandurugas. Oh, grabe naman. Ang sama ng ipinaparatang sa akin. Pero, magagawa kaya ni Risa yon? Sino ba ang Risa na yon, Marcelo? Nadadamay ka pa sa ipinaparatang sa kanya. Pasahero ko si Risa, Tessie. Pero parang hindi ako naniniwala na magagawa niya ang binibintang ni Mrs. Tangonan. Pasahero mo, pero pati ikaw ay nadadamay. At bakit nagmamalasakit ka sa kanya? Hindi naman. Kaya lang, parang hindi niya kayang gawin yon.
naalala mo ba yung na-hold up? May kasama raw na babae. Ay, talagang napakahirap ang buhay ngayon. Hindi lang nang-hold up, kundi nagmamanman pa sila ng papasuking bahay. Masyadong malayo ang Itogon, Risa. At sa kagabi na, uwi pa ako. Kung ganon, doon na lang sa Trinidad. At bukas na ako uwi sa Itugon. May pinupuntahan ka naman sa Brookside, kaya doon ka na lang umuwi. Kuya Marcelo, ako ang pasaheros mo. Kayo pa ang magtuturo sa akin kung saan ako pupunta? Paano kasi gabi na? May tiwala ako sa'yo, kuya. Kaya ikaw ang tinawagan ko. Nakikiusap ako. Paano kaya to? Alam ko nang gagawin ko. Siya lang ang makakatulong sa akin. Akala ko mag-isa ka lang. May kasama ka palang mga lalaki. Mga pinsan ko sila at mababait. Lasing pa sila. Risa, Kuya Marcelo, bagay pa sa akin ang maiksing buhok, oh. oo naman. Malapit na kaming makarating sa lugar ng usapan namin. Yung tinawagan ko kanina, sana naghanda siya. Bakit? Anong nangyari, Kuya Marcelo? Biglang namatay ang makina. Saglit lang ha. Tignan ko. Anong ibig sabihin na ito? Ay, huwag kang kikilos ng masama. Hold up ito. Hindi maaari. Unahan ko na sila. Tama ka pala, Sinaksak mo ako, Risa. Mga kasama, delikado tayo. Kaya tumakas na tayo. Dali! Akala ko po mamamatay na ako sa pagkakataong yon, Tia Sofia. Pero may awa ang Diyos. May tumulong sa akin at nagdala sa ospital. Gumaling ako at mula noon, lagi na akong nag-iingat. Hindi na ako namamasada tuwing gabi. Naiwan na rekwerdo sa akin sa gabing yun ay yung piklat sa aking katawan. Hanggang dito na lang po, Tia Sofia, at lubos akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Ang iyong kaibigan, Marcelo. But times change to tangerine. At dyan nagtatapos ang naisadulang buhay rekwerdo ni kaibigang Marcelo dito sa ating dulang Recuerdos de la Vida. Ang sulat ni Marcelo ay isinaayos sa script ni Delphine Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!